Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon ang ilang personalidad, si Sir Santiago Garcia Parado. Ito po yung senior citizen na nakita po natin na pinusasa ni Corporal Suan. Ang XO po ng Lower Bikutan, Taguig, si Jovito Nolasco. At mga investigador po ng PNP sa Taguig, si Major Jeffrey Manlapas at si Police Master Sergeant Agoncillo Bagay. Nag-file po si Sir Santiago Parado ng kanyang reklamo laban kay Corporal Suan. Marahil po Sir Parado o Sir Santi, magkwento po kayo kung ano pong ipinal po ninyo. Ito po yung mikropono. Ako po si Santiago Parado Garcia sa ina. Ikikwento ko lang po yung nangyari po sa akin. Nung ako po nasa lugar na po ng pagliko doon sa kaling yun, biglang sumingit yun, kaya nagkadikit ang aming sasakyan. Pagbaba niya, biglang nagalit sa akin. Pilit niya hinihingi ang aking lisensya. Ang problema lang doon, hindi ko talaga binigay yung aking lisensya dahil unang-una, hindi naman po siya pulis sa trapiko. Yun ang ikinagalit niya. Kasi nakikipagpalit lang ako ng lisensya. Sabi ko, akin na lisensya mo, ito lisensya ko. Ayaw niya. Ikaw na maganda ka, bastos ka talaga, sabing ganon. Hindi mo ba ako nakikilala, pulis ako? Ako, hindi na lang hindi. Basta hindi ko pinigil siya ko, yun ang itinagalit ng gusto. Hanggang dumating sa punto, sinigawan ako. May atras ko rin maging sasakyan. Atras. Galit na galit yata. Di inatras ko naman, may tinamaan doon sa likod. Then meron pala doon tricycle yata yun. Nagalit naman doon sa likod. Bigla naman nagsalita doon, bande mo, bande mo. Para napisip talaga. Para nabigla rin ako. Para natapakan ko si linyador ng bang, parang gumanon sa sasakyan, pero sa pagkakabigla ko lang yun, dahil parang atras, parang abante. Tapos lang yung magalit. Ngayon, hanggang doon dumating sa punto na pinagsusuntok na ako doon sa sasakyan. Pagdating ng gano'n, dahil hirap siya sumuntok dahil mataas yung bintana. Eh, nabuksan yung pintuan, ayun, pinag-ahalbot na ako. Ngayon, hinalbot na ako ng hinalbot. Nahihirapan na ako. Hanggang kasi pinapipilitit yung isang kamay ko eh. Pilit ako na ibaba. Hanggang di na napaupo na ako doon sa bangkita. Nung nasa bangkita ako, pinilipit ang aking kamay at gustong pusasan. Yung kaso, ewan ko ba, gumaplos. Hanggang sinuhuran ako para hindi ako makapalag. Napusasan yung dalawang kamay ko. Pusasan yung dalawang kamay ko. Tapos bigla akong hinaltak. Kinalatkat ako at pinasok ako doon sa kotse. Pinasok ako doon sa kotse niya. Tapos, nung sinabi niya, kung ano lang ikaw, swerte ka lang ito na matagal na pulis yung nakasagupa ko. Dahil kung yung mga bata-bata pa rin na pulis, babarilin daw ako. Hindi lang naman ako nainig.
Nung tumatakbo na kami, huwag ka lang kita makikita sa kalye. Pag nakita kita sa kalye, bang maniho ka, babarilin kita. Sabi ganun sa akin. Basta hanggang doon ako na dinala ako sa dito sa City Hall ng Taguig. Hindi kami tinanggap dyan. Hanggang dinala ako sa Traffic Bureau ng Taguig. Ayun, tapos doon, nagawa na kami ng, anong tawag, Compromise. kompromisyo na kasi nakausap niya yung aming kapitan. Ako wala akong alam kung anong mapag-usapan nila. Basta na lang siya, may pinapirmahan sa akin. Nung pinasa ko, kung permiso ko na hindi ako magdidimanda sa kanya. At siya rin, hindi rin po ako ang parang kasunduan ba. Pagkatapos niyan, yung confirmation namin na hindi siya, wala na siyang sa akin. Tapos ako rin, wala rin naman akong sa kanya. Dahil mag-uwi na kami. Hindi nagtagal, mga bandang alas 11, mag-alas 11 ng gabi. Alas 10 pasado na yata yun. Tinawag ulit kami. Ang dahilan daw, dahil kukunan daw ng litrato yung sasakyan. Yung sasakyan na ginamit ko, yun daw ang dalhin doon. Kukunan ng litrato. At saka, basta yun lang ang Ay pagdating namin doon, iba na ang naging niya, sinabi niya kay dito sa investigador na, ay ko ito, ipapakulong ko ito dahil, ano ba sinabi, sa English yun? Yung, ipapakulong daw niya ako dahil nag-viral daw siya, nag-viral. Inquest daw ako niya dahil nag-viral daw siya. Mabuti naman ang investigador po, hindi pumayag. Hanggang doon sa medyo nagkaanuhan na sila ng salita. Na, hindi yun natuloy na ako ikulong. Hanggang ano ba nangyari nun? Hanggang uwi ba kasi nagalit na rin yung investigador sa kanya. Na may kasunduan na kami, bakit ikukulong pa raw ako. Ayun lang. Parang hanggang pinauwi na lang kami at ayun, pinauwi na lang. Siguro parinig muna natin yung comment ni XO Jovito Nolasco, sir. Tama po ba yung kinuwento ni tatay? Tama naman po. At nung gabi po na yun, sa sinasabi ng kasunduan, yung agreement na ginawa ni Sir Suwan, tama po yun na nagkaroon po ng agreement at pinakausap ko po kay barangay captain namin para po ang aming barangay captain kung ano yung kasunduan na gusto niya mangyari. Sa kasunduan po na nabasa ko, ipapaayos po yung sasakyan niya kinabukasan at nahingi pa siya ng 3,000 bukas kung magkakausap sila ni Kap. Dahil nga po sa nag-viral yun, hindi na po natuloy yung kasunduan na yun, ng 30,000. At iba na po ang naging pag-uusap kasi ang gusto po niya, i-inquest na lang si Sir Santi. Inquest, isipin ipakulong, Yes, tama? sir. Yes, sir. So gusto nang ipakulong ni Suwan itong si Santiago. Tama Ganun po. nga po, ganun nga po.
Papakita ko lang po para sa kaalaman ng taong bayan. Ito po yung compromise agreement di umano na kung saan pinagbabayad itong si Santiago Parado ng halagang 30,000 pesos kay Corporal Suan. Ito po yun. Ito po yung sinasabing 30,000 pesos na yun. Siguro po, tatanong ko lang din po sa investigador, tama po ba yung sinabi ni Tatay at tama rin po ba na sinubukan ipa-aresto ni Corporal Suan itong si Santiago Parado? Major Manlapas. Not sir, Lieutenant. General Manlapas. Thank you, sir. Thank you po. Sir, yung po, tinanggihan ko na po, dahil may kasunduan na po, kaya tinanggihan ko na po yun. So tama, pinapa-aresto ni Corporal Suan si Santiago Parado. Tama? Yun po sana ang gusto niyang mangyari na i-inquest ko na nga lang po si Tatay, kaya lang po, the fact na nagkaroon na po sila ng kasunduan, hindi na po ako pumayag. Yun po yung nangyari po nung gabi na yan. Ko pala yung hero ni Tatay, tama? Di po, kasi po, sir, di ba, kasi considering na may kasunduan na sila, nag-settle na sila, tapos bakit biglang gustong ipakulong si Tatay? Kaya hindi na po ako pumayag. Maraming salamat sa iyo at salamat sa serbisyo mo. Tsaka kay Kernel Agoncillo Magide. Magaid. Police Master Sergeant Magaid. Maraming salamat sa tamang serbisyo ninyo. Thank you, Any comments to anyone or any questions to Colonel Santos, comments po siguro. Sorry for informing you late. Ito, magandang hapon po. Una po, maraming salamat kay Tatay Santiago for coming over. At least po nagkaroon ng clarification kung ito incident po nangyari. Kung saan po ay matangkot po ang isang membro ng kapulisan. So, malaking bagay po ito sapagkat nagkaroon ng clarity kung ano ba talaga yung nangyari. At yun sa binabanggit na pong araw-buhan, and then eventually gustong ipa-aresto, at least ang ating pong kapulisan sa Taguig ay nag-decide kung ano po ba yung tamang gawin. Of course, paano po yung increase ng kapulisan natin, yung warin pa, pero hindi sila personal knowledge, arrest. So, tama po yung Taguig City Police Station. Yun lang po, sir. Kaya tayo humanga sa Taguig City Police Station. Particularly Lieutenant Manlapas at Sergeant Magaid. Maraming salamat sa inyo. Any questions from the media? Sir, good afternoon po, together. Sir, dahil nga po sa naging kwento po ni Sir Santiago, sir. Sir, for now, sir, ano yung status ni Corporal Suan at saka ano-ano po yung magiging reklamo na kakaharapin po niya? I was informed by Sir a while ago na kinasuhan din niya ng kasong kriminal itong si Suan. Physical injuries tsaka grave threats ang alam ko ikinaso niya. Tama po, tayo, no? Tama na po. Yun ang kasong kriminal. At ngayon, totoo niya, hindi ko pa nababasa yung final niyang admin na kaso at narinig naman natin testimonya ni Tatay. So may criminal cases filed against Suan and now admin case has now been filed. Sir, as of this time, si Corporal Suan ay ano po ba yung status niya, sir? I don't know. I did not check now, but last time I spoke with the regional director of the PNP, General Hansel Marantan, ang sabi niya sa akin, nag-awol si Suan. I don't know what happened afterwards. Tay, Lenuego po. Dito po. Ayan, magandang araw po sa inyo. Tay, so, hindi po totoo yung sinabi ni Corporal na tinangkayo po siya talagang sagasaan. Sige tayo. Hindi po, dahil ang unang-una, galit na galit siya, atras mo, atras mo. Inatras ko, ay may sasakyan sa likod. Opo. Tricycle yata yun. Nagsigawan din sa likod. Abati mo, ganun. Bibigla ko, alam mo na, Natarantan siya. bigla ko may abati na yun. Pero ganun lang, may, ganun lang. Wala akong intention ako. May kaitan. At saka hindi siya masasagasaan dahil
nasa gilid lang siya ng sasakyan. Hindi man siya nandiyan sa harapan, nasa gilid siya eh. Dahil ako nga ang tinensyon niya, inuumbag ako dyan sa sa pintuan eh. Opo. Hindi yung totoo na sasagasaan ko siya. Bigla lang ako dito sa likod. Then, sinigawan niya ako, atras ko. Di atras ko. May tatamaan sa likod. May tatamaan sa likod na tricycle. Nagsigawan doon, abante, abante, ganun. Nabigla ako, di ba? Mhm. Yung parang gumanon lang yun. Ring! Ganun. Kaya nabigla ako pagtapak ng silinito. Oo. Wala naman sasagasaan doon. Opo. Kaya hindi totoo yun na kung sasagasaan ko siya, ipapaling ko yung ulo patungo sa kanya, di ba? Tay, saan ho nangyari yung sinabi niyong panununtok? Sa sasakyan niya o sa loob po ng sasakyan Nasa Manibela ako. Nahihirapan siya sumuntok dahil mataas yung bintana. Ang ginawa naman, nabuksan yung pinto na yon. Nung mabuksan ang pinto ayun, suntok halbot, ganun. Hanggang ako natangay niya ako sa baba. Linalambitinan ako eh. Tapos hanggang napaupo ako dun sa bangkita. Nakapilipit yung kamay ko kaya masakit eh. Ngayon, yung pusa na hawak-hawak na niya, hindi, bigla akong inano dito yung kanan ko na kamay, Oo. inano ako. Yung pinalo ng pusas ba, napusasan ako rito, pangantama oh. Tapos yung isa kong kamay, dahil hindi na kaya na nakaano, ginano na lang ang kamay ko sa harap. Pinusasan ako. Tapos, bigla akong hinawakan yung pusas, hinaltak ako pataas. Ang sakit. Tapos, kinaladkad ako, pinasok niya ako sa loob ng kotse niya. Oo. Tayo nung naramdaman niyo nung mga panahon yun, parang pakiramdam niyo ba natatakot na kayo sa seguridad ninyo? O dahil... Natural, at iniisip ko nga, baka barilin ako eh. Yung kaladkad niya patungo doon sa kotse, Oo. siyempre, takot ako. Baka barilin ako doon. Okay. Kaya, na lang, kumbaga sa mabuti mayroon umalalay sa akin na kasamahan ko sa barangay. Yes, okay. Sinamahan ako. Kaya kung siguro wala, babarilin ako sigurado nun. Yung ganyang statement niya na may takot at may fear, anong yung kay restricted custody pa rin mo and paano kaya yung security for tatay? Una ho, ina-assess po natin yung statement ni tatay at kasama naman po sa pwedeng ipataw ng NAPOLCOM, preventive suspension nito. At actually kanina binubulong asahan ni tatay na takot nga din siya na baka barilin din siya after niya mag-file ng kaso. Pero it is what it is. And sabi ko nga, minsan dapat maging ilaw tayo ng bansa. Ito yun, yung tunay na nangyari sa kanya. Isa naman sa hindi alam ng tao ko talagang tunay na nangyayari. And nailahad na ni tatay ang kanyang istorya, nailahad na rin naman ni Suwan yung istorya niya noong isang araw. Siguro yung NAPOLCOM, ito naman, 6 yung nandito. Meron kaming collective decision pag yun ay ilalabas. Hindi lang naman isang tao ang nagdedesisyon dito. 6 na katao ang nag-compromise ng National Police Commission. Thank you, Con. If I may last na. May naalala akong kwento mo tayo kanina na na-hospital ka? Sabi mo ba, na-hospital ka? Opo, dinala po ako sa ospital. Inano ang aking katawan, yung pananakit, saka ito. Saka kasi, inano ako sa likod yung aking kamay. Sakit. Masakit ito, nandito pa ito. Itong lima ito, tinamaan ko ng suntok eh. We have a follow-up question from Ms. David Traniato from ABS-CBN.
Sir Ralph, sir, yung firearms ba, na Acer firearms ni Corporal Suwan, binawi na ho ba? I saw a photo na sinurrender niya yung kanyang issued firearms. I was thinking na he's under restrictive custody. But nga, until the PNP corrects me, I was informed na he's now AWOL. But he's supposedly under restrictive custody. So maybe that question should be better asked sa regional director ng Region 4. Sir, kay Sir Santiago po ulit. Sir, pagkatapos po ninyo na nagkita noon nung gabing dapat ipapakulong nga ho kayo ni Corporal Suwan, nakita pa ho ba kayo ulit? Nakita pa po ba kayo ulit, sir? Hindi na. Kasi, hindi, ganito po yun. Nung nagkaroon kami ng kasunduan, katunayan pa nga, ikaw ang testigo ng kasunduan namin. Opo. Nagkanya-kanya na kami uwi. Tapos, makalipas yata ng mga 2 oras yata, tinawag ulit ako. Kasama, mabuti may mga kasama ko. Dalhin daw dito yung sasakyan dahil kukunan lang ng litrato yung sasakyan na ginamit ko. Kami naman naniwala, iba na naman yun, basta kasama ako doon dahil akong kailangan. Pagdating doon, sa tanggapan nitong ating manlapan, nag-iba na siya ng isip na ako raw kailangan ipakulong dahil nagbayaran siya sa ano. Nagbayaran siya. Mabuti ito, abay, hindi pinayag ako na ikulong. Sir, pagkatapos nyo magkita na nandun na nga po si Sir Oo. Manlapas, nakita pa ho ba kayo ulit? Wala na. Hindi na. Oo. Okay. Sir, meron pa ba kayong mensahe kay Corporal Suwan? Dahil po na-hospital kayo, nagkaroon kayo ng, well, most probably, baka trauma na nga ho yung nangyari din sa inyo dahil po sa mga sinabi ho niya. At saka sa fear nyo ho na baka ho barilin kayo, lalo pat hindi pala siya nakakustody ngayon at nag-awol pa po. O kaya Ito, nga. Ano yung yun nga mensahe? sa aming kasi nasa barangay ako. Hindi ako makalabas ng kung may kailangan ako magpunta sa labas. Andiyan lang ako sa loob. May mensahe po kayo sa kanya, sir? Kay Corporal. Wala na akong may mensahe doon. Kahit anhin kong mensahe, kung talagang gusto niya akong patayin, hahanap ng butas yun. Kaya, ang ibig sabihin ko, tingnan din niya, basahin din niya ang kanyang sarili. Di ba? Hindi yung puro na lang ang ibig sabihin, puro na lang kanya ang katwiran. Kung justisya siya, dapat marunong siya ng batas, magdala. Hindi yung kukonsintihin niya ang kanyang sarili. Di ba? Sir Ralph, sir, last na lang po. Before, I think that was last week, siguro if I'm not mistaken, sir, nagkaroon pa nga ho kayo ng konting sagutan nitong si Corporal Suwan. Sir, after what happened, and then now that nag-awol nga ho siya, may mensahe po ba tayo sa kanya? Lalo po, eto na po, formally, Sir Santiago filed a complaint po. Wala akong mensahe sa kanya kasi hindi naman personal sa akin itong kasong ito. This is my job. So hindi ko pinapersonal yung mga bagay-bagay. Ang importante dito, magkaroon ng hustisya, makita ng tao na may hustisya, mabigyan ng lunas ang ginawa sa isang senior citizen. These are viral incidents na nakita natin na nangyari. Kapag hindi natin bigyan ng remedyo ito, o i-address ito, o i-correct ito, nakikita ng publiko, magkakaroon tayo ng problema kasi paano magtitiwala sa atin ng tao kung yung mismong harap-harapan ng kaganapan ay wala tayong kasagutan. Ito ay pagkukuha ng tiwala ng tao araw-araw. So, it's nothing personal. Ulitin ko, I'm not running in the 2020 elections. Di ko alam yung mga spin nila. Di ba? Kanya-kanya silang propaganda. Basta ako dito, nagtatrabaho ko dito, gagawin ko ang nararapat dito dahil ito ang trabaho ko. Ito ang trabaho ng National Police Commission.
Ito ang trabaho di lamang ng commissioner, kundi lalo-lalo na ang vice chairman at executive officer, ang siyang tagapagpaganap ng National Police Commission. That's why I am not afraid to do my job because I'm just doing my job. It's not my problem if the previous predecessors have not been doing their jobs. Di ba? Basta ako dito, gagawin ko trabaho ko dahil pumapasok ko ng araw, nanumpa ako na ito ang gagawin ko, pinagkatiwalaan tayo ng presidente ng Pilipinas, may responsibilidad ako sa tao. So, gagawin ko ang kailangan ko. Are there any more questions? Mr. Glenn Huego, yes, sir. Sir, kay Sir Marlon. Sir Marlon, hindi mo ba delikado na hindi siya naka-restricted custody? Ito pong si Corporal. Ano po ba talagang status niya ngayon? Well po na under restricted custody si Police Corporal Suwan ng kanyang regional director na si Police Brigadier General Hansel Marantano. However, na-inform ang ating buting Vice Chairman na accordingly, si Police Corporal Suwan went on a wall. And then, after this, we will clarify. I will call personally Police Brigadier General Marantan to ask ano ba naging status ni Police Corporal Suwan. Sir, tama ba umabot na to sa piskalya? Wala pa? Sa prosecutor's office para po sa criminal? Siguro baka dapat na sumagot nito si Sir Santiago. Ang alam ko, nag-file sila ng criminal complaint. At ang alam ko, ang final nila ay grave threat tsaka physical injuries. Okay. Thank you, sir. Siguro si Sir Santiago, nag-file po, pumunta po ba kayong fiscal Sir Santi? Tatanong po ng mga kasama natin. Wala pa po. Wala pa, hindi pa ako nakarating sa... Nakarating na ba? Nakapile na ba? Kala ko. Ako nalilito na ako. Nag-file na po kami ng complaint sa Hall of Justice ng Taguig. Pinal nga po ni Sir Santi, grave threat at physical injury. So, papatawag na lang daw po kami uli para kumpletuhin pa yung ano. May kulang pa po kami requirements. Kailan nito? Kailan po kaya yung resolution nito from the NAPOLCOM? Sabi ko nga, ang mga kaso sa Napolcom may mabilis ng... Ayan, ito na pala. Ito yung na-file sa Taguig na criminal case. Santiago Parado versus Simeon Suwan. Grave threat and physical injury. Ito yan. June 5. Tsaka tataka rin ako na sinasabi ni Suwan na wala daw 30,000 pesos. Ito, liwaliwanag o 30,000 pesos. So, hindi ko maintindihan sa nanggagaling mga bagay-bagay. So we just have to deal with facts. And sabi ko, nothing personal. But trabaho lang. Alright. Thank you, sir. Yeah. Another question? Since there are no further questions, may we now invite our NAPOLCOM Commissioner, Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, for his closing statement. Sir? Sir Santi, siguro sa ngalan po ng buong National Police Commission at sa ngalan po ng buong kapulisahan ng Pilipinas, sa Philippine National Police, we will assess yung pong finally po na complaint and rest assured that ang tamang proseso po ang mananaig dito. Without fear or favor. Ang importante po, gaya po ninyo, papasalamat kami na kayo po ay naniniwala sa mga institusyon ng gobyerno. Pumunta po kayo sa Piskalya at pumunta po kayo sa NAPOLCOM. Maraming salamat po sa inyong tiwala. At susukulian po namin yung inyong tiwala ng tamang pag-imbestiga at tamang pag-proceed nitong kaso pong ito. Para sa taong bayan, ang NAPOLCOM po ay ang pulis ng pulis. Nagkatrabaho lang po kami dito. Wala po kami ibang agenda dito. At ang ginagawa po namin ay para sa inyo. Maraming salamat po.